Sa border ng Israel at Lebanon, tuloy-tuloy ang palitan ng attacks, mga rocket na tumatawid sa hangganan, at mga airstrike na sumasagot pabalik. Sa loob lang ng mga nakaraang linggo, libo-libong targets ang tinamaan sa magkabilang panig. May mga lugar na halos araw-araw binobomba, at libo-libong sibilyan ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan. Hindi na ito isolated na sagupaan. Ang dating simpleng border tension, unti-unti nang nagiging mas malawak na conflict sa buong Middle East na may posibilidad na humila ng mas maraming bansa. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang grupo na paulit-ulit lumilitaw sa bawat ulat, sa bawat strike, sa bawat retaliation. Isang grupo na hindi official na military ng kahit anong bansa, pero may kakayahang makipagsabayan sa isang modernong army. Isang grupo na may libu-libong trained fighters at napakalaking arsenal ng rockets at missiles na kayang tumama sa halos buong Israel. At dahil dito, sila ang pangunahing target ng malalaking operasyon ng Israel sa Lebanon, kabilang ang sunod-sunod na airstrikes at pag-target sa kanilang leadership. Ang grupong ito ay ang Hezbollah. Nagsimula ang kwento noong early 1900s nang bumagsak ang Ottoman Empire. Pagkatapos nito, pumasok ang mga European powers at hinati-hati ang Middle East. Isa sa mga bansang nabuo ay ang Lebanon, na inilagay sa ilalim ng kontrol ng France. Ang Lebanon ay dinisenyo bilang isang bansa na may malaking populasyon ng mga Maronite Christians. Pero hindi lang sila ang nakatira doon. Kasama rin sa bansa ang malalaking populasyon ng Shia Islam at iba pang religious groups. Noong 1943, naging independent ang Lebanon mula sa France. Gumawa sila ng sistema ng gobyerno na naghahati ng kapangyarihan base sa relihiyon para mapanatili ang balanse sa pagitan ng iba't ibang grupo. Pero hindi nagtagal ang balance na ito. Noong 1948, nabuo ang Israel na nagdulot ng malawakang paglikas ng mga Palestinians. Marami sa kanila ang pumunta sa Lebanon na nagbago sa population balance ng bansa. Dahil dito, lalo pang na-marginalize ang mga Shia Muslims. Noong 1970s, lumipat sa Lebanon ang Palestine Liberation Organization, isang armadong grupong Palestinian. Ginamit nila ang Southern Lebanon bilang base ng kanilang operasyon laban sa Israel. Dahil dito, lalong naging magulo ang sitwasyon sa loob ng Lebanon. Nagkaroon ng iba't ibang armed groups na may kanya-kanyang kontrol sa iba't ibang lugar. At noong 1975, sumabog ang isang full-scale civil war sa Lebanon. Maraming bansa ang nadamay sa conflict na ito. Pumasok ang Syria upang suportahan ang ilang grupo at protektahan ang sarili nitong interes. Samantala, pumasok naman ang Israel mula sa timog para labanan ang PLO at bawasan ang banta sa kanilang border. Sa proseso, maraming sibilyan ang naapektuhan, lalo na sa Southern Lebanon, kung saan karamihan ay mga Shia Muslims. Ang region na ito ang naging sentro ng labanan, isang lugar na paulit-ulit na nasasangkot sa invasion, displacement at kaguluhan. At sa gitna ng sitwasyong ito, unti-unting nabubuo ang isang bagong grupo, isang grupong uusbong bilang tugon sa kaguluhan at sa patuloy na presensya ng mga dayuhang puwersa sa kanilang lugar. Dito, magsisimula ang Hezbollah. Noong 1979, may isang malaking pangyayari sa Middle East na magbabago sa direksyon ng buong rehiyon. Sa Iran, nagkaroon ng Iranian Revolution kung saan napatalsik ang isang US-backed na leader at napalitan ng isang Islamic government. Pinangunahan ito ni Ruhollah Khomeini, isang Shia cleric na may layuning palaganapin ang kanyang ideolohiya hindi lang sa Iran, kundi sa buong Middle East. At para magawa yon, kailangan niya ng mga kaalyado sa ibang bansa. Hindi nagtagal, may nakita siyang oportunidad sa Lebanon, lalo na sa southern region, kung saan ang mga Shia Muslims ay matagal nang naaapektuhan ng gera, invasion, at political marginalization. Noong 1982, matapos ang panibagong invasion ng Israel sa Lebanon, lumala ang sitwasyon sa southern part ng bansa. Maraming komunidad ang nasira. Maraming tao ang nawala ng tahanan. At sa gitna ng kaguluhang ito,
may mga lokal na grupo na nagsimulang mag-organize para ipagtanggol ang kanilang lugar. Ito ang magiging simula ng Hezbollah. Sa puntong ito, pumasok ang Iran. Nagbigay sila ng pondo, armas, training, at pati mga military advisors. Hindi lang ito simpleng suporta. Tinulungan nila ang Hezbollah na maging isang organized force. Sa kapalit, nagdeklara ng loyalty ang Hezbollah sa Iran at sa kanilang supreme leader. Mula sa isang lokal na milisya, unti-unting naging mas malaki ang papel ng Hezbollah. Hindi na lang sila nagtatanggol ng isang rehiyon, naging bahagi na sila ng mas malawak na regional strategy ng Iran. Habang nagpapatuloy ang civil war sa Lebanon, lalo pang lumakas ang grupo at noong 1983, naging sentro sila ng isang malaking kontrobersya. Isang truck bomb ang sumabog sa Beirut na tumama sa barracks ng mga puwersang Amerikano at Pranses. Mahigit 300 ang namatay sa insidenteng ito. Maraming bansa ang sumisi sa Hezbollah at pati na rin sa Iran na sumusuporta sa kanila. Sa puntong ito, hindi na lang lokal na grupo ang tingin sa Hezbollah. Isa na silang major player sa regional conflict. Nagpatuloy ang labanan sa Lebanon hanggang 1989, kung saan nagkaroon ng peace agreement para tapusin ang civil war. Bahagi ng kasunduan ang pag-disband ng lahat ng militias at pag-surrender ng kanilang mga armas sa gobyerno. Pero may isang exception. Dahil patuloy pa rin ang presensya ng Israel sa southern Lebanon, pinayagan ang mga grupong lumalaban sa kanila na magpatuloy. Kaya, sa halip na madisband ang Hezbollah, lalo pa silang naging lehitimo sa mata ng iba. Mula sa isang milisya, naging resistance force sila laban sa Israel. At hindi lang doon nagtapos ang kanilang role. Habang tumatagal, pumasok din sila sa politika. Nagkaroon sila ng mga pwesto sa gobyerno ng Lebanon at nagsimulang magbigay ng social services sa mga lugar na kontrolado nila tulad ng healthcare, education at welfare. Sa ganitong paraan, naging parang state within a state ang Hezbollah. May sarili silang military capability at may sarili rin silang political influence. At habang lumalakas sila sa loob ng Lebanon, lalo rin silang naging mahalaga para sa Iran. Isang proxy force na kayang gamitin sa mas malawak na laban sa rehiyon, lalo na laban sa Israel. At dito na magsisimula ang susunod na yugto ng kwento. Pagdating ng 2000s, hindi na lang simpleng milisya ang Hezbollah. Isa na silang kombinasyon ng military force, political party, at social organization sa loob ng Lebanon. Pero kasabay ng paglakas nila, dumami rin ang mga issue na kinaharap nila. Noong 2005, pinaslang ang Prime Minister ng Lebanon na si Rafik Hariri. Maraming Lebanese ang naniwala na may kinalaman ang Hezbollah, kasama ang Syria na matagal nang may presensya sa bansa. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang protesta. Sa huli, napilitan ang Syria na umatras matapos ang halos 30 taon ng pananatili sa Lebanon. Para sa marami, dapat ay humina ang Hezbollah sa puntong ito. Pero ang nangyari, kabaliktaran. Dahil sa pagkawala ng Syrian presence, nagkaroon ng power vacuum sa ilang bahagi ng bansa at ginamit ito ng Hezbollah para palawakin ang kanilang impluwensya. Nagpatuloy ang tensyon sa pagitan nila at ng Israel na humantong sa panibagong digmaan noong 2006. Isang maikli pero matinding conflict na nagpakita kung gaano kalakas ang Hezbollah bilang fighting force. Sa mga sumunod na taon, lalo pang tumibay ang koneksyon nila sa Iran. Patuloy ang supply ng armas, pondo at training na nagpalakas sa kanilang military capability. Pero noong 2011, naharap sila sa isang desisyon na makakaapekto sa kanilang reputasyon. Sumiklab ang civil war sa Syria. At sa halip na manatiling focused sa Lebanon, pumasok ang Hezbollah sa digmaan upang suportahan ang Syrian government na kaalyado ng Iran. Para sa ilan, ito ay strategic move. Pero para sa iba, ito ay paglayo sa kanilang original na layunin bilang defender ng Lebanon. Dito nagsimulang mabago ang pananaw ng maraming tao sa Hezbollah. Nakita na rin sila bilang bahagi ng mas malawak na agenda ng Iran sa rehiyon. Sa kabila nito, nanatili ang isang mahalagang bahagi ng kanilang identity,
ang pagiging resistance force nila laban sa Israel. At ito ang patuloy na nagbibigay sa kanila ng suporta mula sa ilang sektor sa Lebanon. Noong October 2023, sumiklab ang panibagong digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza. Hindi nagtagal, sumali ang Hezbollah sa conflict. Nagsimula silang maglunsad ng mga rocket attack mula sa southern Lebanon bilang suporta sa Hamas at para buksan ang posibilidad ng second front laban sa Israel. Bilang tugon, nagpatupad ang Israel ng malalakas na airstrikes sa Lebanon. Unti-unting lumaki ang conflict sa border na nagdulot sa paglikas sa libu-libong sibilyan sa magkabilang panig. Pagdating ng 2024 hanggang 2026, lalo pang tumaas ang tensyon. Nagkaroon ng serye ng targeted strikes na tumama sa leadership ng Hezbollah. Kasunod nito, nagpadala ang Israel ng ground forces sa ilang bahagi ng southern Lebanon upang pahinain ang kakayahan ng grupo. Sa puntong ito, hindi na lang Hezbollah at Israel ang involved at habang may mga usapan tungkol sa ceasefire at negosasyon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran, hindi malinaw kung kasama ba ang Lebanon. At hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang labanan. Ngayon, ang Hezbollah ay nasa isang kritikal na posisyon. Bahagi sila ng gobyerno ng Lebanon, pero may sarili silang military na mas malakas pa kaysa sa mismong National Army. Isa silang resistance force, pero isa rin silang proxy ng Iran. At habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East, hindi pa malinaw kung ano ang magiging susunod na papel nila. Pero isang bagay ang sigurado, ang Hezbollah ay hindi lang simpleng milisya. Isa sila sa mga pangunahing puwersa na humuhubog sa kasalukuyang sitwasyon sa Middle East.